Okay, magandang araw. So, kung hindi man maganda yung nangyayari sa araw mo, hopefully, by the end of the day, maging maganda yung araw mo. So, start muna tayo dito sa mga files na kumbaga ay kailangan para sa isang construction project management. Okay, so yung mga files na ipapresent ko dito is gawa ng mga estudyante from NUST, BSCE 5D, first semester academic year 2020-2021. Okay, so simulan muna natin siya sa may S-curve. So isang dito is, ang pinaka-importante dito sa S-curve is dapat bago ka gumawa ng S-curve, meron ka ng construction estimate. So ayan, generalize siya para mas madali siya, kasi magiging magulo kung pati yung mga sub-items ng bawat scope of activities or project task is i-specify mo doon sa may S-curve natin. Okay, so ayan. So una, nilagay niyang classification, item number, bawat scope or project task. Then ito yung project task. So ito ay gawa ng estudyante. So ito naman, i-present lang natin. Ito kadalasan, ganyan ang format kadalasan na tinatanggap sa mga government projects. So this is yung original. So dalawa siya. Hindi katulad dito sa isa is dalawa lang, yung projected lang. Dito kasi is meron siyang actual. So since this is for academic purposes, projected lang talaga siya. So if ever naman discuss natin dito is kaya lang siya may actual para maipagtatali natin kung tama ba yung na-project natin or nasa time pa ba tayo para makomplete yung certain project. So balik tayo dito sa gawa na so blank kasi yun eh. So yung file na pinresent ko kaninang blank is courtesy of Engineer Rosel Verdadero. Currently nagmamasteral siya sa may TUP, also instructor or professor sa may NUST rin. So start natin. So unang niya is site surveying. So ayan, meron siyang total total construction estimate. So ang total construction estimate niya is 25,073,087 pesos. So ang project na inaano natin is 2-story 8 classroom galvanized iron proof school building. So ngayon, bawat project task or scope of work, meron siyang amount to complete. So for example nito is yung site surveying and staking, 20,000 ang allotted amount sa kanya na estimate ng student, no. So next is material testing and permitting, 110,000. Mobilization, 139,000. Site work. So site work yung mga clearing and grabbing, na siya, yung mob. So 1.180. So and hanggang sa matapos natin bawat activities. So reminder lang, pag mag-estimate tayo dapat magkakasunod. So syempre mag-start siya sa may foundation para hindi tayo nalilito. Okay, so ito na yung nakuha niyang value. Okay, kung makikita mo, ang amount ng total dito ng construction estimate ay nagtutugma doon sa may sum. Ito sa may sum na pag sinelect mo silang lahat. Okay, ngayon ang susunod mong kunin is yung allocation percent or weighted percentage. So ang site surveying ay 20,000. So ang kailangan mo lang doon is 20,000 divided by total construction cost times mo sa 100, makukuha mo siya na ang weighted percentage niya is 0.08%. So dito kasi hindi ginamit ng estudyante, hindi sila nag-formula. So advice lang is mas madaling gamitin pag may formula, dahil unang-una hindi ka na magta-type ng mahaba, pangalawa mas madali pa siyang i-check, madaling hanapin yung pagkakamali. Okay, so ganun lang din, tuloy-tuloy lang hanggang sa makuha mo lahat ng weighted percentage ng bawat scope of work. Okay, so tama naman to kahit hindi sila nag-formula, kasi pag sinelect mo lahat,
and makikita mo yung sum nila is 100%. So ito yon. Okay, so 100% naman siya. Ngayon nilagyan niya ng start date and finish date. So ngayon nasa nagma-manage ng construction kung gaano katagal ang itatagal ng bawat activities. So as before, meron tayong handouts na binigay doon sa may previous topics natin on how to allocate yung time. So nakalagay naman doon kung halimbawa ang isang mason ay kayang mag CHB lay ng 1 square meter per hour, ganun. So nakalagay naman doon. So dito na-decide nila yan. Kanya-kanya namang method yan, no? Kung paano mo i-decide yung week na yan. Okay, so sinabi dito, pinapakita niya sa first week ng January, yung site surveying and staking at material testing and permitting is mako-complete niya. Okay, so kaya 8% agad yan. So may iba pang method na ganyan. So example natin is yung dito. Ayan. So ang ginawa nila is hindi sila nagbe-base sa weight. Sa sum sila nagbe-base. So kinonsider nila ang general requirements ay 400%. Okay, kaya ganyan siya. Pero ang suggestion ko is mas maganda kapag sa weighted average, weighted percentage na agad yung i-allocate mo rito. Kasi para mas madaling i-formula pagka kinuha mo yung weekly progress. Isa-summation mo lang lahat ng nasa taas. Imbis sa gantong format, ayan, 20%, magpo-formula ka pa na iba. Kailangan mo pang i-times yung 20% doon sa weighted percentage niya para makuha mo yung ipapasok niya dito sa may percentage niya weekly. Okay, so ayan. So pinag-sum dito 0.52%. So sa week 1 daw makakapag-allocate siya ng 0.52% progress doon sa total progress ng project natin. Okay, ayan na. Ito ang weekly progress and this is the cumulative progress. Okay, next naman, so sa week 2, mag-start na siyang mag-mobilize. So yun lang activity niya. Actually, pwede na rin simulan yung site work kasi sa week 2 na yan, pwede naman 2 days ka lang mag-mobilize, di ba? So nasa yung kanya-kanyang discarding kung masasabi natin. Okay, so ayan, 0.56%. So sa week 2, matatapos niya daw yung mobilization. Okay? So ang next na activity after ng mobilization is yung site work. So mga clearing and graving, backfilling, o kung gusto mo tataasan, mag-embankment. Okay, mga tempa seals, magtatayo ng tempa seals. So ayun yan. Okay, so nag-decide siya na 3 weeks ang iaalat niya. Ito naman nasa duration 3 weeks ang iaalat niya for the site work. Okay, so sa site work, ang weighted percentage niya doon sa total project natin is 4.71%. So 3 weeks daw niya gagawin. Kaya ang ginawa niya per week, mag-accumulate lang siya ng 1.57%. So for 3 weeks, pag pinagsama-sama mo yan, magtutugma naman na 4.71% dito. Okay, ito. Pasundan na lang yung mouse pointer. Okay, then after nun, completed na siya ang site work. So ang activity na susunod is excavation and foundation and framing. So itong foundation and framing 56.63. So ang explanation dyan is generalize na niya lahat ng column, tie beam, roof beams, second floor beams, inano niya, pati footing. Okay, so dito medyo mali siya. Bakit? Kasi nauna yung foundation. So dito naman, kumbaga ito kasing excavation, pwede niya na isabay dito sa week 5. So dito siguro ang pinaproject niya is yung mga steelman. So gumagawa na siya ng rebars, mga RSB para sa column and para sa mga footing. So ibig sabihin, kumbaga preparation week itong week 5. So at the same time, pwede na rin sana isabay yung excavation. Pero tulad nga na sabi ko is kanya-kanyang projection
at diskarte. Okay. So, dinivide niya, kinonsider niya na na 15 weeks yung itatagal nun. Kung dinivide mo 15, so 56.63 divided by 15, so 3.78% ang i-accumulate niya sa ano. So, ito is naka-format lang na 2 decimal. Pero, kung mapapansin nyo is formula yung ginamit. So, inano lang siya. Medyo importante yon kasi minsan magwa 101% kasi cumulative kumbaga pagka naka-fix, naka-round off. So, hindi mo dapat nira-round off. Though kahit naka-formula siya, naka-format siya na 2 decimal, pero if ever na ipa-plus mo siya sa formula, magiging naka-ano pa rin siya. Lahat ng decimal is kasama pa rin pag pinag-plus. Okay, so week 5, pinag-plus lahat to. Makukuha niya is 5.35. So ngayon, from week 1 to week 5, kailangan natin maglagay ng cumulative. Ibig sabihin, yung pinaka-summary na natatapos mo. So from the first week, meron kang 0.52%. So that week, meron kang 0.52%. So sa second week daw, ang ma-accomplish mo is 0.56%. So yung 0.56%, ipa-plus mo sa 0.52% para makuha mo yung cumulative progress ng project mo for that week. So ang lalabas is 1.07. So click natin yung formula bar, makikita natin, ayun, naka-highlight siya. Okay? So ganun lang. Uulit-ulitin mo lang siya dito hanggang sa umabot ka dun sa final week mo. Okay. So after ng final week, nakumpleto mo na lahat ng data para makapagawa ka ng S-curve. So dito, nakabukod yung S-curve nila. Mas maganda sana to kung nakapatong dito sa yung chart. Dito sa pinaka timetable. So ayan ang S-curve nila. Okay, so paano naman nila nagawa yan? Simple lang. Ito, pwede kayo manood ng tutorial sa may YouTube or ito, try nyo na lang din. So una, i-select mo muna yung pinaka-designation ng per week natin. So then, press mo yung control, select mo yung cumulative progress natin. So ngayon may data ka na nagagamitin dun sa may chart mo. So kailangan mo na lang is click mo yung insert ribbon, pili ka ng type of chart. So syempre line chart ang gagamitin natin. Then click ka lang ng line chart na single ng line chart. So ayan na. So i-zoom in natin, makikita natin na medyo maliit siya. So may skipping, medyo nag-i-skip yung niya. So kapag ka in-enlarge mo siya, zoom out, ayan, makikita naman natin lahat ng week. So pag sinelect mo ito, makikita mo for week 1 0.52%. So kung i-check mo siya dito sa data mo, tama. Okay, so week 4 naman 4.21%. So ito pang apat 4.21. So ayan, so kung mapapansin mo, pag tinignan mo siya, parang kulang kasi hindi siya umabot sa pinakatuktok. So ano yan, kasi kaya hindi siya umabot sa pinakatuktok, 100% completed pa rin naman ang projection na yan. Kaya lang hindi siya umabot kasi 120 yung hanggang 120% yung axis mo dito. So kung gusto mong i-edit hanggang 100%, right click mo lang, then format mo yung axis. Ayan, lilitaw yung niya, format. So ang minimum niya is 0. So ang maximum niya is 1.2, which stands for the 120%. So iyan mo lang siya at 1.0. Then kusa naman siya magpa-process, i-exit mo lang yung format sa axis. Ayan, 100% na. Kung mapapansin mo, nakasalat na siya doon sa pinaka-top. Okay? Tama naman, makita nyo series 1 0.2
week 30, yung value niya is 100%. So, completed na. So, ngayon, kung magdadagdag ka naman, katulad kung gusto mong gawin yung format na pinakita natin kanina, magdadagdag ka ng actual. So, dagdag ka lang din ng dalawang row dito. Una is actual weekly progress. Pangalawa is actual cumulative progress. So, mag-i-insert ka lang dito ng additional series para lang makita, para magkaroon ka ng comparison. Pero since academic ang purpose nito at hindi naman talaga, kumbaga imaginary siya, hindi na ni-require dito sa type ng project na to. Okay, so after ng S-curve, delete muna natin to. Ayan, so yung Gantt chart. Actually, itong nasa timetable na to is pwede na rin siyang i-considered as Gantt chart. So, iba pang type ng Gantt chart na katulad ng ginawa rin ng mga estudyante is ito. So, ayan. Iba pa ay ito yung sa kanina naman na ano. Ayan. So, di ba kung makikita nyo yung Gantt chart, same lang din siya doon sa may kanina natin sa timetable. So, kumbaga, hindi na not necessary kailangan mo ibukod yung Gantt chart. Okay na to. Okay. After nyan, ang susunod is yung per CPM network diagram. So, dito ka magbe-base dito. So, unang activity mo is itong dalawa. Okay, so tingnan natin sa kanya. So, yung network diagram nila magulo eh. Hindi siya correlated. Tulad niyan, ito yung SI, alam ko nag-start siya sa start. So, ang ginamit nila is activity on node. So, ito daw si activity A. Dati na to activity A na dapat to. Yung S na to. Kung activity on node, kasi this will be the first activity, then after one week matatapos at magpo-proceed siya. So, hindi siya para sa akin hindi siya correlated. Ayan. So, ang i-present naman natin is yung nagustuhan kong network diagram. Though medyo magulo to. Ayan. So, activity on arrow. So, activity 1, magka-consist siya ng 10 days. So, from point A to B, matatapos is activity 1. So, ang isang dahilan lang bakit ko siya nagustuhan is gumamit siya ng dummy activities. So, meron kasing ibang group na hindi gumamit ng dummy activity tulad na to. Ayan, medyo magulo siya. Ayan, so nasa dulo yung rough electrical niya, electrical rough ins. So, hindi siya pwedeng idulo. So, kumbaga, mali ito. Kasi di siya pwedeng idulo dahil unang-una, pag nagbuhos ka ng slab sa second floor, kailangan may rough in ka na nun. Diba? Kailangan yung mga conduit mo is naka-ready from first floor to second floor. So, hindi siya pwede idulo. So, yung plumbing dito, yung rough ins ng plumbing, pwede idulo kasi sa project na to, sa plano is nasa first floor lang yung CR. So, wala naman siyang ira-rough in do sa second floor. Unless, naka-sleeve yung niya, storm drainage system. Kung i-sleeve siya dun sa may column. So, yun, kailangan talaga, bago yung mga buhos, naka-rough in na siya. So, ang naisip ko, kaya ko nagustuhan yung kanina is dahil sa technique ng dummy activity, which is required naman talaga. So, maaari, pwede mo to i-float yung rough, yung electrical and plumbing. So, mo na lang, i-connect mo na lang as dummy activity doon sa end or before or doon sa activity na talagang yung kasunod sa kanya. So, maaari mong ilagay dito yung electrical rough in before dun sa slab ng second floor. Then, hayaan mo siya dun. Tapos, connect mo siya as dummy activity dun sa may iba. So, ito yan. Ito naman, network diagram.
So, ang una niya is task. Ito. Earthworks. So, from point 1 to point 2, magkakaroon ka ng earthworks. So, ang earthworks niya is 15 days. Okay. So, pwede naman, so kung may pagsasabayin ka, pwede naman. So, tulad dito, ang pinresent niya rito is from point 4 to point 3 and point 4 to point 5. So, para dito medyo magulo na siya. Kasi parang pabalik yung activity niya. So, dapat dito is 3 to 4 and 3 to 5. Okay. So, mali pa, considered, kumbaga error na to. So, ganun lang. So, ibig sabihin, isang activity, pwede niyang pagsabayan, di ba? So, nakapag-foundation siya. So, pwede rin siya mag-masonry doon sa may, kasi una-una, 14 days lang yung masonry. So, meron siyang, kung i-connect dito, meron siyang 10 days na patiga. So, para hindi siya naghihintay, pwede niya isabay yung masonry works. So, yun lang yung sa pagko-connect ng Gantt chart. So, ang cash flow naman, ito na okay. So, meron tayong dalawang uri ng cash flow. Merong inflow at merong outflow. So, yung inflow is yung cash na pumapasok sa may sa may firm. So, ang outflow is yung cash na ginagastos mo. Okay, syempre, any project naman nagre-require ng down payment. Depende sa kontrata. So, ang unang niya is down payment is 40%. So, ito malaki to. Ang usual down payment, 20%. Even sa government, 20% na pinakamalaking down payment. Pwede, sa government, pwede kang manghingi ng down payment, pwede rin namang hindi. Okay, so, una, ang inflow niya sa January is yung down payment. So, itong down payment ay ayan yung value kasi magkakaiba sila estimate. Okay, so, after na to, kinuha niya yung total inflow for that month. Okay, next mong i-compute is yung outflow. Ayan, ano ba yung mga gagastusin mo sa buwan na yon? So, ang nagustuhan ko sa cash flow na ginawa ng estudyante na to is tugma. Nagtutugma siya doon sa may S-curve niya. Okay, so ayan yung mga gagastusin niya daw sa buwan ng January. So, kung titingnan mo, sundan mo lang ito. Pag tinignan mo dito sa S-curve, yun talaga kasi yun lang yung activities na nakaschedule sa kanya. So, sinabi niya dito, 20% yung i-complete niya sa January. So, ang 20% ng 2,005,975.80, ito 20%, tas ito yung cost. Ang 20% niya is ito. So, ngayon pinagsama-sama niya yung gagastusin niya sa month ng January and makukuha niya yung total outflow. So, ngayon pag nakuha niya yung total outflow, pwede niya nang makuha yung net nakikitain niya for that month, yung neto. So, ima-minus lang itong inflow kay outflow. So, pag pinag-minus mo itong 8 million at itong outflow na 2 million, ito yung makukuha niya, 5 million. So, ngayon, ito mali yung formula niya dito sa opening balance saka sa gross closing balance. Mali yung nung estudyante. Okay. So, ayan, may net inflow na. Ibig sabihin, itong 5 million natitira mong pera na pwede mo pang gastusin sa month ng February. So, sa February, hindi siya nag-billing. So, meaning, walang inflow. Pero, syempre, tuloy pa rin ang construction. Meron naman siyang outflow. So, gagastos siya. Okay, so itong natitira na to, so ito yung natitira niya, okay, yung 5 million. And so yung outflow, i-base nyo dun sa S-curve kung ano yung progress niya. Ang makukuha niyang sum is 4 million. So para makuha mo yung net na matitira sa pera mo, naka-enable editing. Okay, yung net na matitira dun sa pera mo, kailangan mong i-minus itong natitira mo pera last month doon sa gagastusin mo sa susunod na
buwan. So, iano natin dito. Pag chinek mo, mali yung formula niya. Makita mo yung blue dito sa C6. So, i-move lang natin siya dito. So, ayan. Kung makita nyo, naka-close parenthesis siya, meaning negative. Ibig sabihin, tutulak siya ng ano. Si contractor is tutulak ng 4 million. So, i-edit natin. Ayan. So, ngayon, ito yung natitira niyang pera, last month, January, ay pwede niyang gastusin sa buwan ng February. So, sa February, minus yung 5 million, dun sa may 4 million na gagastusin niya sa buwan na yon, then enter mo lang, meron pa siyang natitirang 800,000. Okay, so i-disregard muna natin itong nasa ilalim na to. So ayan na, meron siyang 800,000 na natitira. Ngayon, sa buwan ng March, nag-decide siya na magbibilling siya dun sa project. So ang nabill niya daw is 40%. So, ngayon, ang inflow na 40% is 8 million daw. Okay? So, as usual, construction is ongoing. Ayan, may outflow siya. So, ito yung magagastos niya sa buwan ng March. So, ang magagastos daw niya is ito, 4,944,000. So, ngayon, para makuha mo yung kikitain mo sa buwan ng March, ipa-plus mo yung natirang pera mo noong February doon sa nakuha mong billing. Okay? So, ito, yung net inflow is kulang siya. Mali ulit siya. So, kailangan dito is ayan, etong natitira mong pera noong February, ipa-plus mo dito, itong natitirang pera mo noong February, ipa-plus mo dito sa naibill mo. Okay? So, i-move muna natin to. Ayan. Pera mo nung February, yung blue, pera mo nung February, ipa-plus mo, saan makukuha mong pera nung March? Saka i-minus mo yung gagastusin mong pera nung March. So, enter mo lang. Ayan, yun yung naging mo. So, tutuloy-tuloy mo lang, uulit-ulitin mo lang siya hanggang sa dulo. So, pag tinuloy-tuloy mo naman yan, is magtutugma naman siya na yung magtutugma siya sa may dulo. So, kumbaga magtatali. So, itong cash flow is usually useful siya sa, bukod sa editing purposes, useful siya sa, auditing purposes, useful siya kapag sa pagpo-project ng gagastusin. So, doon, kumbaga, doon, malalaman mo kung ano ba dapat i-save mo or pwede ka na bang gumastos na, so, gumastos ng pera para sa ibang project. Okay, so yun lang siguro. Okay, may nakalimutan pa pala ako. Manpower and equipment schedule. Okay, so ito dito mo pinoproject yung tao. So dito sa sistema na ginawa nung estudyante na to, madali siyang i-project dahil gumawa siya ng DUPA. Okay, so yung detailed unit price analysis. So for every scope of work, gumagawa siya. So kumbaga sa mobilization, ito yung magiging halaga niya. 391,128. So ayan, nakalagay naman doon, ang kailangan niya is driver and cargo service truck. So dito naman sa 1.2, yung permits license, ang kailangan niya is liaison. Okay, so liaison ang ginamit niya. So mapaproject mo siya dito sa may dito sa may manpower and equipment schedule. So ganun lang, i-project mo. So tulad yan, sa project engineer, isang engineer lang daw ang niya, in charge. So sa foreman, for the first week, 2. So siguro ang kino-consider niya ditong 2 is yung foreman for masonry and foreman for steel. Okay, so conforme naman sa iyon. So temo nag-ano siya sa ibang week,
nagkakaroon siya ng minsan 4 na foreman. Okay, so siguro sa early start maaari naman isang general foreman na lang. Kasi wala pa siyang ganong activities. Pero dito ang pinroject niya is 2. Okay, so sa manpower. So next naman dito sa equipment naman, ganun lang dyan, project mo lang. So halimbawa sa S-curve mo for this week, sa 3rd week ng January, magbubuhos ka. Siyempre kakailanganin mo ng mixer. So ayan, nilagay niya, pinroject niya na sa 3rd week ng January kailangan niya ng 3 mixer saka ng 2 backhoe. So conforme naman sa projected activities mo, maano mo naman yan, matatansya mo. Okay, so yun lang siguro, and hopefully makatulong to sa pag nyo ng mga project management files na ipapagawa sa inyo. Thank you for thank you for listening, and stop na muna tayo.